Planchado na ang estratehiya ng House Prosecution Panel para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binigyan diin ng prosecutors na hindi lang pag-convene ng impeachment court ang iniaatas ng konstitusyon, kundi ang agarang pag-usad ng mismong paglilitis. May umaarangkalang balita si Barry Ocampo. Opisyal nang inilatag ng House Prosecution Panel ang hatian ng 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangungunahan ni Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jervil Luistro ang panel. Ayon kay Luistro, handa na ang 11-member prosecution team para sa pre-trial at aktual na paglilitis sa Senado. Let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith. Sa ilalim ng kanilang organisasyon, hahatiin ang mga prosecutor sa mga articles na threats and destabilization, bribery, unexplained wealth at confidential funds. Ang article na tumatalakay sa threats at destabilization ay pangungunahan ni Iloilo Congressman Lawrence Defensor. Ang bribery naman ay sa ilalim ni Manila Representative Joel Chua, habang si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon ang mangunguna sa article ng unexplained wealth. Si Luistro naman ang lead sa article na may kinalaman sa confidential funds. Iginiit ng mga prosecutor na malakas ang kanilang mga ebidensya, kasama ang mga testimonya, AMLAC records, COA notices of disallowance at mga dokumentong naipresenta na noong mga nakaraang pagdinig sa Kamara. Binigyang diin naman ni Ridon na may mga ebidensyang hindi pa nailantad noong mga pagdinig sa House Committee on Justice na matatalakay sa Senado. Kasama po dyan yung unsealing of the BIR box. Kasama din po dito yung pagbubukas ng pong bank accounts ng pong mag-asawang Duterte Carpio. Tinanong din ng panel ukol sa mga posibleng balakid sa impeachment trial, kabilang ang pagbabago sa pamunuan ng Senado at mga alyado ni VP Duterte sa Kamara. Pero ayon kay ML Party List Congressman Laila De Lima, umaasa sila na mananaig ang political neutrality sa mga senador ayon sa Senate rules. Naging usapin din ang pagkakatalaga kay Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores bilang prosecutor sa kabila ng kanyang pag-abstain sa botohan para sa impeachment. Paliwanag ni Flores, personal at political reasons ang dahilan ng kanyang abstention, ngunit hindi dahil sa kakulangan ng ebidensya laban sa vice-presidente. I could not, in good conscience, vote against the articles of impeachment because I was present all along when the Committee on Justice heard the evidence presented. Just to speak for the entirety of the panel, I don't think we have any doubt on the confidence, integrity, and expertise of Congressman Flores to take on the role of public prosecutor. Inanunsyo rin ng panel na itinalaga bilang House Trial Spokespersons sina Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong at Kabataan Party List Congressman Rene Co. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.